Aba. Itong mga nasa Duterte camp, wala na pong nakitang tama. Wala na pong nakitang tama sa mga ginagawa po ng ating administrasyon. Ang taong bayan po kaya, may nakikita ba kayong tama? Pangulong Bongbong Marcos, bakit mo naman ginawa ang ganito, PBBM? Ano po? Ito ay hindi na po maganda sa paningin po. Paningin ng mga nasa kabilang kampo. Pero okay lamang po yan. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. At sana ay makarating sa iyo ang aming papuri. Itong mga kampon ng kadiliman. Kampon ng kadiliman talaga. Mga ka-explore, wala daw pong hustisya sa bansa ngayon. Ngayong panahon daw po ni PBBM. Nagtataka lamang po ako, paano pong nangyari na wala? Ano po? Samantalang ngayon pong panahon ni PBBM ay umiiral ang tamang paraan ng pagpapatupad ng batas. Para sa mga ito, wala daw tamang hustisya. Paano nangyari yun? Nakakapagtaka naman po. At tila baga, yung tamang batas o kaya tamang pagpapatupad ng batas o yung tinatawag nga nilang hustisya, hustisya pag pabor sa kanila. Pero pag hindi pabor sa kanila, talagang walay hustisya daw. Tama bang sabihin natin, mga kababayan, mga ka-explore, na ang hustisya ay para lamang sa kanila? Di ba? Parang ganoon ang dating yung sila lang ang makikinabang. Ganon ang dating ng hustisya para dito sa mga taong to. Di ba, medyo napalayo yata tayo sa topic. Wala lang, nakakainis lang kasi. Nakakainis lang isipin yung mga ganyan mga salita na pagka hindi pabor sa'yo, hindi hustisyang tinatawag. Well, okay lang, pabayaan na natin sila at talagang sarado na siguro ang utak ng mga ito. Pag-usapan naman po natin, mga ka-explore, ito pong administrasyon ngayon. Itong administrasyon ni PBBM ay talagang tinututukan ang agrikultura. Kagaya din po ni Pangulong Makoy. Makoy po kasi ang tawag doon sa kanyang tatay na si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, na talagang hindi pinapabayaan ang mga kababayan nating nasa hanay po ng agrikultura. Libo-libo na po pala ang nakikinabang sa mga programa ni PBBM. At ito yung pamahalaan na talagang naging seryoso para iangat ang buhay o bigyan pong ginhawa ang ating mga kababayang magsasaka at mga mangingisda. Ano ba itong sinasabing land distribution at zero utang na ginawa po ng pamahalaan? Panuorin po natin itong short video. Republic Act 11953 na kung saan, ano ba ginagawa nito? Ito yung tinatawag nating condonation. Condonation ng mga agrarian reform beneficiaries. So pinatawad ng pamahalaan natin, ng gobyerno natin, ang utang. Yes, sir. So ano ang kasama dito sa tinanggal na to? Kasama dito ang una, yung principal. Okay. Lahat ng interest. Tsaka mga lahat ng mga surcharges kasama dyan. So, ibig sabihin, yung may mga utang. Saan ba ito nakautang na bangko? Yan yung utang ng mga magsasaka, ng mga beneficiaryo sa land bank. So, ito ay utang sa land bank ng mga nakatanggap ng Certificate of Land Ownership Award mula sa DARA. Kung meron kayong CLOA at naka-receive kayo dati ng mga sulat galing sa land bank na sinisingil kayo ng utang ninyo, ibig sabihin, kasali kayo dito sa beneficiary nito, Ayan, abay, talagang kung tutuusin, mapapapalakpak ka talaga. Biruin po ninyo, may libreng lupa ka na, bayad pa ang inyong mga matatagal ng utang sa land bank. Ang napakasaya dito, kasama pa pati interest. Talagang siniro balance kayo. Siniro balance po ng ating Pangulong Marcos ang ating mga kapatid na nasa hanay po ng agrikultura.
At ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy itong gagawin hanggang matapos po ang kanyang termino sa 2028. Ano po? Kaya nga mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga nagko-comment na bakit wala daw ganito sa kanilang lugar. Konting tiis-tiis lang. Maghintay po tayo. May natitira pa pong 3 taon si Pangulong Marcos para ipatupad ang lahat ng ito. Meron pang isang nakakatuwa mga ka-explore. Meron na pala tayong solar-powered irrigation system. Panoorin natin sandali itong short video galing po sa NIA. Kung dati, gasolina at diesel ang kailangan ng mga magsasaka para sa pagpapatubig sa mga pananim nila sa Batac City, Ilocos Norte, ngayon, malaki na ang matitipid nila dahil solar-powered irrigation system project na ng National Irrigation Administration ang gamit nila. Kaya naman ang NIA, hihigitan pa ang 1,000 units na naitayo nila sa buong bansa nitong 2024. Of course, sa tulong ng proyekto nito, tiyak na magiging maginhawa ang pamumuhay ng ating mga magsasaka dahil mababawasan ang pinagastusin sa paggamit ng motor pumps at diesel. Marami po ito sa buong bansa. In fact, for 2024 alone, maaabot yata tayo ng 1,000 units sa buong bansa. Pagmamalaki pa ng NIA, hindi lang makakatipid ang mga magsasaka, kundi mapapadali rin ang kanilang trabaho dahil programmable na ang irrigation system. Ibig sabihin, nakadepende sa tanim ng mga magsasaka ang ilalabas na tubig sa irigasyon. Aabot sa 15 ektaryang bukid ang kayang patubigan ng 1 unit ng nasabing irigasyon na nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, tiniyak ng NIA na mapapababa ng mga magsasaka ang gasto sa produksyon kasabay ng pag-angat ng kanilang pamumuhay sa bagong Pilipinas. Ayan, napakagaling naman nito. Talagang napakalaking pakinabang para sa ating mga kapatid. Grabe ka talaga PBBM. Wala kang katulad. Mapapasaludo ang ating mga kapatid na magsasaka sa iyo. So mga kababayan, mga ka-explore, tulungan po natin ito. I-share po natin ang mga kagaya ng mga video ito. I-share po natin yung video, baka sakaling mapanood naman po nito. Nitong mga nagsasabing wala daw nagagawa ang gobyerno, wala daw nagagawa sa loob ng 3 taon. Ayan, problema po kasi dito sa mga ito puro na lamang bangag, adik. Yan po ang mga bukang bibig. Kung saan, yan ang itinanim po ng mga Duterte sa kanilang mga utak. Kaya hanggang ngayon, yan pa rin ang kanilang isinisigaw. Manood po kayo ng mga tamang balita, huwag po kayong manood sa mga nagbibigay ng mga misinformation o kaya ayaw ibalita ang mga totoong nangyayari sa loob at gawain po ng gobyerno. Hanggang dito na lamang po muna. Magandang araw po sa ating lahat mga ka-explore.